Nasa linya na po ngayon ang Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ukol po sa iba't ibang issue, unahin po natin itong 20 pesos na bigas sa po pwede na nga rin dito sa mga minimum wage earners. Sec Benny, magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Tasha. Magandang umaga kay Ted at magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Maraming salamat po, Sec Benny, for being on the show. Sec, bago po siguro natin pag-usapan itong pagsisimula nito kung kailan man yung rollout, yung magiging sistema, tama po ba, kayo po ba ang nagrekomenda na isama po sa pupwedeng bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas? Ito po mga minimum wage earners natin? Yes, DJ Chacha, tayo po ang humiling na kung maaari ay maisama ito pong ating mga minimum wage earners nang sa ganun naman po ay mapalakas natin yung purchasing power nila. Pwede niyo po ba sa aming ibahagi yung naging usapan niyo po with DA Secretary Francisco Chulorel? Siguro bago ko sa i-share yan, Opo. gusto ko lang ipaabot na noong nakaraang taon, nagkaroon kami ng Memorandum of Understanding ng DA na ang layunin ay medyo pagsanibin yung aming mga puwersa, yung resources kung saan pwedeng magkatulungan at nasundan niya ng isang Memorandum of Agreement nitong unang buwan nitong ating pangkasalukuyang taon. At yan ang aking pong ginamit na batayan kung pwede na maisama at makonsider. Dahil magkakaroon sila ng pilot testing din na gagawin na DD Chacha. So sabi ko baka magandang pagkakataon, papaabot din natin yung serbisyo at pakinabang ng 20 piso per kilo na bigas sa atin pong mga minimum wage earners sa panimula. At yun po ang naging kumbaga sa entry point ng aming discussion nung nakaraang Martes. So tutuloy ko na siguro DD Chacha at doon po sa aming pagpupulong, medyo nakita naman po ni Secretary Kiko Chulaurel na maganda ang magiging pakinabang ng ating mga manggagawa. Opo. At ito nga po, ngayon hindi na lang vulnerable sectors ang kasama po dito sa pilot implementation or testing nitong 20 pesos kada kilong bigas. Ngayon nga po, minimum wage earners. Pagdating po sa implementation, paano po ang magiging sistema dito para sa mga manggagawa natin? Paano, may ID po ba silang ipapakita? May coordination na po ba tayong ginagawa ngayon with the LGUs? Actually, yung detalye, ang kasalukuyan na pinipinal nung aking focal person, isang assistant secretary, ganun din naman sa bahagi po ng DA. Tama ka doon sa unang, ang amin pong ginagagawin, bahagi po ng aming ikangay sa proseso, kami po ay makikipag-ugnayan o nakipag-ugnayan na sa mga employers doon sa mga ipapilot test na area po. Nang sa ganon, matiyak po namin na talagang yung mapagkakalooban ng pagkakataon na makabili po ng nitong bigas na 20 piso per kilo ay talaga naman pong eligible at angkop na mapagkalooban ng ganyang klase pong serbisyo. Sinasabi nyo nga po finalizing pa kayo sa details, pero meron na ba tayong initial estimate po, Sec Benny, kung ilang manggagawa po ang mapapasama sa pilot rollout? Kami po ngayon ay mayroong ugnayan sa aming mga regional directors at sila po yung direktang nakikipag-uusap dun sa mga employer. Sumigit ko mo lang po, meron pong mga nakatala na mga 50,000 na po yung nakikita na posibleng sana mabigyan ng pagkakataon sa pilot, no? At maaari pong madagdagan pa o kaya naman siguro migit kumulang yung bilang na yan ay maging batayan para na makita natin po na kung sa full implementation sa darating na taon, makita natin po ano po yung mga dapat pang isaayos para naman magkaroon ng tinatawag na smooth at seamless implementation nito pong pagro-roll out fully sa 2026 po ng nasabing programa. Oo, ito pong binabanggit ninyo na 50,000 minimum wage earners or higit pa. Paano po natin pipiliin kung halimbawa ilan sa NCR at sa iba pa pong mga rehiyon sa buong Pilipinas? Yun po ay mga ginagawa sa pamamagitan nga po ng pakikipag-ugnayan doon sa mga employers na medyo sila po naman ay bukas ang kanilang kalooban. Dahil alam nila na sa pamamagitan ng availment ng ganyang klaseng benepisyo
nakakatulong sila, nakakapagmalasakit sila sa kanilang mga manggagawa. Kaya para ma-plug din po namin yung loophole na maaring merong iba na hindi naman talaga minimum wage earners. So, kabahagi po ng aming efforts ang atin pong mga employer. At sila po ang magbibigay, yung nabanggit mo kanina, silang titiyak, yung ID, yung kanilang pagkakakilanlan, sila sa kanila po manggagaling at ibabalidate naman po ng mga DOLE regional personnel po natin. So tama po ba yung pagkakaintindi ko, Sec Benny? Ang employers ang pipili kung sino sa mga empleyado nila na minimum wage earners ang mapapasali dito sa programa? Hindi po, hihingi po kami sa kanila ng listahan ng mga minimum wage earners nila. Kasi po yung kung sila mismo pipili, baka nandiyan na naman ang usapin may kinalaman sa namimili. Pinipili yung mga dapat mabigyan. Basta po minimum wage earners at may sapat po na katibayan na sila ay minimum wage earners, bahagi po yon ng pamantayan. Para matiyak naman po natin na yung pong ating pinagkakaloob na tulong, wag na naman pong mabahiran na o namimili na naman kayo ng mga bibigyan. Tama po. Maganda po kasi lagi kasi DJ Chacha yun ang malungkot lagi pong pumapasok yung usapin na parang nagkakaroon discrimination. Ito naman po ay pilot lamang at nagpapasalamat nga ako kay Secretary Kiko. At ito naman din po ay batay din sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Opo. Ipaabot po yung mga serbisyo sa mga higit na nangangailangan. At yung nabanggit mo kanina na vulnerable sector, tama po yun, pero nakikita rin po natin ng ating mga minimum wage earners. Medyo vulnerable din po sila, lalo po nagkakaroon ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin, nagkakaroon po ng taas ng transport. So medyo sa amin pong pananaw, hindi man po strictly or literally vulnerable, naapektuhan po sila. Kaya medyo susubukan po namin. Ito nga yung pilot at sana maganda ang resulta para sa pagdating po ng pasok na taon, 2026. Medyo ang rollout po medyo marami na po ang maaabot natin. Higit pa po doon sa bilang ng aming ipapilot ni Secretary Kiko. Oo, Sec Benny, saan po ulit ang mga areas na kasama sa pilot rollout? Yun po yung pinipinal, pero gusto po sana namin na magkaroon ng pilot sa halos lahat ng region. Ito po yung isa sa mga gusto namin na imungkahi o kaya ipakiusap para makita po natin at siguro ang isang medyo nakikita natin na yung mga lugar po na kung saan ay talagang makikita natin yung pangangailangan ay malaki. Tama po natin siguro sa pilot at gusto po namin na maging accessible talaga ito sa ating mga pangkaraniwang manggagawa. Oo. So, yung listahan po ng mga rehiyon na ito, pag-uusapan muna. Pero, yun pong mga pipili... Meron na pong meron na. Meron na pong initial, anuhin na lang po namin, ibabalidate na namin. Sige po. Kasi gusto nga po namin ma-roll out to sa darating na buwan nang sa ganun, makita po natin yung sa piloting natin from June to December, makita po natin kung paano siya tumakbo para po nang sa ganun maging handa tayo sa darating na 2026. Oo. Sec Benny, yung pagpili sa mga kumpanya, paano po gagawin nyo ng DOLE? Yun nga po, ay hingi po tayo ng listahan ng minimum wage earners ng atin itong mga iba-ibang kumpanya na mapapaloob sa sa pilot at yung po ibabalidate natin. So, ibig sabihin, Sec Benny, sorry po. Yes po. Ibig sabihin, Sec Benny, kasi kanina nasagot nyo na po yung paano pipiliin yung mga manggagawa. Yun pong kasi madaming kumpanya po sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, lahat po ito ng mga kumpanya na may minimum wage earners mapapasama po dito? Yun po yung direksyon, yun po ang layunin ng ating pong paghiling na kaya nga po ipapilot kung makita po natin na maayos ang siguro sa 2026 nga po sa awa po ng ating Panginoon ay maituloy-tuloy na po natin at makaabot doon po sa lahat ng ating mga manggagawa. Hindi lamang po sa mga pinilot na areas, kundi doon na rin po sa mga areas na talagang meron ding need o pangangailangan ng ating po mga manggagawa. Sec Benny, hindi naman siguro mahirap matukoy kung gaano karaming mga minimum wage earners ito per region kasi meron naman database yan. Ano po? Yes, tama ka Ted. Meron na po. In fact, ang ating pong tala sa buong bansa po, meron tayong humigit kumulang 4 na milyong minimum wage earners po.
Okay. Tanong dyan, subsidy. Yung pera po na sinasabi ni Secretary Kiko, 4.5 billion sa contingency fund. And that's only good dito po sa kanilang target na mga ngayon, beneficiaryo. With that, paano po nakakasiguro ang gobyerno sa pagkukuhanan po ng pera for the subsidy? Yung pong usapin sa subsidy, yan po ay obligasyon o mandato doon sa bahagi po ng DA. Ito po ang pagpapaloob po ng mga minimum wage earners. Ang magbabayad po nito yung ating mga minimum wage earners. At meron nga po tayong kolaborasyon, coordination sa mga employers kasi tinitignan din po namin yung isang positibong aspect na baka naman magpusang loob ang mga employer. Sila na po ang umako. Opo. Sec Benny, sandali lang ha. Opo, medyo ayoko na po muna kasi as usual po, medyo para mahirap po yata yun. I mean, to be frank about this, Sec Benny, yung sasaluhin, kasi po sa ngayon, ang subsidy, sabi po ng DA, sa 20 pesos, 13 pesos per kilo ang subsidy. So far kung yung pong pinagbabasehan natin, yung pinakamurang stock ng NFA rice, pero kapag yan akuin ng mga employers na tinamaan pa lang po ng dagdag na minimum wage sa ibang mga region, palagay ko po, Sec Benny, nananaginip po yata tayo. Hindi po, hindi ko po sinabing aakuin nila. Kasi meron din pong, ayun po ay magiging batay doon sa aming mga konsultasyon. Kasi meron din pong, meron po kaming mga nakaugnayan na meron pong ganyang klaseng direksyon. At welcome po namin. Hindi po natin ito oobligahin. Okay. Sige. Yung kaya pong Iyo mag-subsidy. po. Okay, sige. Pero yun po, to answer my question, Sec Benny, to answer my question, kanino, sa manggagaling ang pera sa subsidy? Kasi 4 million yan. Opo, 4 million na minimum wage earners natin. Kung sakasakali po, anong sabi dito ni Presidente o sa Kiko, saan posibleng kunin ang pera? Sa DA po, ang DA po ang magiging responsable o titingin kung saan po manggagaling. Yan po yung kasama po yan sa aming mga napag-usapan noong pong nakaraang Martes. At yun nga po, nabanggit ko kanina kay DJ Chacha, yung iba pong mga detalye, lalo na po yung mga sa logistic, operational concern, kasalukuyan po na pinipinal ng amin po mga focal persons. No? Okay. At siguro po sa mga darating na ilang araw kasi ang balak po namin dito ma-roll out yung pilot sa susunod na buwan, magbibigay pa po kami ng karagdagang informasyon para naman po makatulong sa kaalaman ng atin pong, lalo na po ng mga taga-subaybay at taga-tangkilik po ng inyong programa. Salamat po. Sige, so aabangan po kami dyan sa detalye at saka yung mga pilot areas sa inyong pagpapatupad. Sec, ito pong EDSA rebuild na ito, ano po ang inyong ugnayan dito po sa MMDA sa mga lugar ng posible talaga maapektuhan yung mga manggagawa? Paano pong inyong usapan? Ganito po, Ted, humiling po ako ng isang briefing dialogue sa DOTR, MMDA at saka DPWH para lubusan po kung maunawaan ano po ang pwedeng mga implikasyon sa bahagi po ng ating mga mamumuhunan at manggagawa. At sa katunayan po, bukas, meron na pong paghaharap. No? Akin na pong hiniling na isama yung mga iba-ibang organisasyon ng mga atin pong business organization sa panimula upang sila mismo direkto nilang maitanong at makakuha po sila ng kaliwanagan paano ba magkakaroon ng epekto, paano ba ipatutupad yan as it will affect yung kanila pong operasyon ng negosyo. Kasi lagi po namang nagiging usapin dito pag mayroong ganyang mga klaseng proyekto na nakaka-apekto sa malayang daloy ng trapiko at malayang daloy po ng mga pagtransport ng mga pangunahing pangangailangan. Lagi po namang merong epekto yan sa bahagi ng namumuhunan at manggagawa. Kaya bukas po, halos lahat po ng business organization may kinatawan po para ma-briefing po sila, makipag-dialogue at sasamahan ko po sila. Nang sa ganun naman ay maunawaan ko rin paano ba gagawain. Mahirap po kasi kuminsan putol-putol yung mga informasyon. Mahalaga po siguro direct nang maitanong natin. Paano ba nga talagang implementasyon yan at
malubos na kaalaman po din ng ating mga business organization, makapagbalangkas din po sila ng Opo. kanilang sariling programa. Okay. Sec, dito ho kasi sa EDSA rebuild na ito, no, DPWH and then MMDA and DOTR, ano, ang mga agencies talaga na kumbaga totally involved, no? Kailan po kayo talaga natawagan na abisuhan dito para kayo konsultahin? To be honest about this po lamang, please. Ako po ang nag-request na magkaroon po ng briefing dialogue dito po sa tatlong nabanggit nyo na mga departamento at ahensya. Kasi nga po, gusto rin po naman natin maging proactive ang DOLE. Kung meron pwedeng magawa bago maipatupad itong programa na ito, medyo pagtulong-tulungan po na namin ang mga kinatawan ng manggagawa na mumuhunan kung paano namin i-address yung mga usapin may kinalaman po sa pagtatrabaho ng ating mga manggagawa. Ayun, opo. Kailan kayo nag-communicate sa kanila? Kahapon? Kailan po? Hindi po, ito pong simula po ng linggo. Okay, sige po. Nung akin, Ted, nung akin pong na-pick up yung may kinalaman sa itutuloy na yung rehab ng EDSA, ako po ay nagpaabot na ng pasabi na kung maaari, pabigyan din kami ng pagkakataon na maliwanagan at lubusan pong maunawaan yung kanilang paano po ang implementasyon ng EDSA rehab. Siguro nga po baka matukoy na ano ba't mga lugar ito na maraming mga manggagawa na posibleng maapekto na pagko-commute. That's very nice na kayo mismo naging proactive nga dito. Sec, yung daw pong NCR Wage Board nagsisimula na sa diskusyon para po sa possible wage increase? Tama ka dyan, Red. At nagsimula na, kasi natatandaan mo yung pong direktiba ng ating Pangulo na 60 days prior to the anniversary date ng pinakahuling wage order, dapat ay gumugulong na ang proseso. Nagsimula na po sila kasi ang 60 days po ay pumatak no May 16. Actually, May 15 or May 16, Ted. So, nagsimula na po ang proseso. Meron na pong public consultation. At meron din po mga grupo ng mga manggagawa na naghain ng kanilang mga petisyon nila upang maipabot po yung kanilang saloobin at ano po naman ang kanilang inaasahan doon sa deliberation po nitong napipinto na adjustment at ang latest kasi Ted ng anniversary date ng wage order ng NCR ay July 16 kung hindi po ako nagkakamali. So ang tinatarget po na matapos po ang proseso at magkaroon po ng karapatang deliberasyon ng mga miyembro ng wage board at humantong po dun sa paglalabas ng kanilang desisyon. Ayun, sige po. So Sec, kami po makikibalita dyan sa isyong yan and yung mangyayari po bukas na inyo pong meeting sa mga stakeholders po dito sa EDSA Rebuild. Salamat na marami sa inyong panahon. Maraming salamat, Dear Ted. Maraming salamat kay DJ Chacha at mabuhay po ang inyong programa. Magandang umaga po. Sandali muna. Sec, sandali lang. Hello, are you still there? Hello, yes. Pahabol lang. Opo. Anong sabi ni ES doon sa inyong courtesy resignation? Anong balita po? Kagaya mo, Ted, naghihintay po. Opo. Pero Ted, gusto ko lang siguro sabihin. Alam mo po, ito naman pangalawang pagkakataon ko na naging kalihit ng DOLE. Ang mga cabinet secretaries naman po ay nanunungkulan na habang buo ang tiwala at suporta ng Pangulo. Dahil plenary naman po ang authority niya. At yun po lagi nating igagalang kung ano man po yung maging pasya ng ating Pangulo. Ito hong GOCC, kasama mga board of directors, di ba mga din po kayo, director din po kayo sa ilang pong GOCC? Ano yan? Another letter of resignation? Hindi. Siguro po pagka tinanggap po ang aking courtesy resignation, kasama na ho yung mga collaterals, yung mga kasi ex officio lang naman po tayo doon sa mga board ahensya na yon, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, opo. So kasama po yon, CAAP, kasama rin po yun, kasama na po yun sa sa atin pong all-encompassing po yung ating courtesy resignation, Ted. Kumbaga package deal na. Opo, yes. Pero hindi naman kayo kasama sa monetary board.
Hindi po. Hindi Okay. po tayo kasali sa monetary board. Okay, sige. Salamat na marami, Sec Benny ulit. Ha? Mabuhay po kayo. Thank you. Salamat na marami.